In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang kabanal-banalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Mula po sa inyong mga tahanan, inaanyayahan po namin ang lahat na aktibong makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtugon at mga awit sa loob ng banal na misa. Tawag sa ikakasal, si Joniel F. Anyo, 32 years old, nakatira sa number 72 Senecal Drive, Sanville Subdivision, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Cristel G. Banaag, 33 years old, nakatira sa 2731 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila, sa ika-28 ng Nobyembre 2020 sa Menor Basilica of the Immaculate Conception, Manila. Si Francis Carl G. Reyes, 28 years old, nakatira sa number 2177 Fatima Street, San Miguel Village, Makati City, ay ikakasal kay Almira K. F. Quadra, 25 years old, nakatira sa 255 Tulips Extension, St. Dominic 4 Subdivision, Culiat, Quezon City, sa ika-12 ng Disyembre 2020 sa St. Andrew the Apostles Parish. Mass intentions for the birthday intention of Alma S. Paderes, for the Thanksgiving intention of Lat family, Laya and Imelda Victoria, Ronald Flores and family, Valbuena family, Falcon family, Cora and Toti Mangubat and family, Ruiz family, Espinosa family, Aliap, Cruz family, Pascual family, and Rivera family. For the special intention of Esther Hizon, Rafael Hizon Jr., Lilian Hizon, DMJVI, Abilene Mendez, MVSR, ICB, Christine May Falcon, Anthony Perez, Go family, Buizon family, Jet Yap, Ian Perez, Cap Victor Bernardo and family, Dulce Cadawan, Sevilla family, Cruz family,
JMPC Food Products. For the successful review and examination of Mary Caroline Go and Michael Gambala. For the healing of the following: CKO, Dina Baltazar, Raymond Tan, Rosana Tambangan, VGKE, SG, Nori Mayuga, Alan and Isabel Buizon, Baltazar family, Daski Victoria, Moises Serrano, Joy Lumba, Cynthia Andaya, Victorina de los Santos, Ryan, Roy, Mary Joy Duritan, Suzanne Marie, and for the complete healing of all those infected by coronavirus and involved in their care. For the repose of the souls of Charlene Lat, Aristeo Sr. and Laura Lat, Antonio, Lilia, and Lourdes de Leon, Crisanto Di Matata, Oscar Parto, Cesar Luna, Antonio and Josefa Perez, Pacifico, Lara Jane Cruz, Anastasia Yap Jr., Crispin Reyes Santiago, Remedios, Pedro Sr., Tomasita, Pedro, Isabelo, Isidora, Geminiano, Oliva Valdivesio, Basilio Diego Sr., Carlos Umpa, Gaspar, Trinidad, Benny Tapia, Gomercindo de los Reyes, Adrian Marayag, Junicio Ching, Lita Ching, Francis Xavier Marajeta, Mario Soriano, Erlinda Soriano, Mercedes Palele, Richard Parcon, Raymond Ang, Julius and Lily Limpe, Candida Decena, Eliseo Espinosa, Rafael and Faustina Sevilla, Eileen De Martin, Leonardo, Elsa Mangyo, Paulino and Emilia Sagabaen, Domingo Abalos, Virginia Dandin, Melvin and Jennifer Rakrakin, Samuel and Adelina Kadawan, Jonathan Kebugi, Marcelo and Nida Dacalanyo, Arnulfo Fuentebella, Gaudioso Solomon Jr., Raymond Miano, Elsa Panasha, Pilar Macrohon, and all the souls in purgatory. Tayo ay nagdiriwang ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at araw ng mga lolo at lola. At ang tema ng ating pagdiriwang ay ang pasasalamat sa tinanggap na kapatawaran. Tayong lahat ay makasalanan. Ang sabi nga ni San Juan sa kanyang unang sulat, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaya nga abot-abot ang ating pasasalamat sa Diyos dahil sa tinanggap nating kapatawaran. Ngunit ang pasasalamat na ito ay hindi lamang dapat sa salita. Sa gawa tayo dapat magpamalas ng pasasalamat sa Diyos. Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating pagpapatawad din sa mga taong nagkasala at nagkasakit sa atin. Dinadasal natin ito araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ay tinatanggap natin ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa huling hapunan ay sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Mabuksan sana ang ating mga puso upang tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin at upang ipadama rin ang pagpapatawad na ito sa ating mga kapwa. Ipananalangin din natin ngayon ang ating mga lolo't lola sa pagdiriwang natin ng kanilang araw. Ang pagdiriwang na ito ay pamumunuan
ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Nino Etulie. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos sa mga pagkakataon na nakalimutan nating magpasalamat sa mga biyayang ating natanggap, lalong-lalo na sa biyaya ng pagpapatawad. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaloob sa lupa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Itinuturo ng aklat ni Sirach na dapat alisin sa puso ang puot at pagngingit-ngit. Ito ay magagawa ng isang taong handang magpatawad sa kanyang kapwa. Nais nating humarap sa Diyos sa sandali ng ating pagpanaw na napatawad na sa ating mga kasalanan. Gagawin ito sa atin ng Panginoon kung handa rin tayong magpatawad sa iba. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Sirach. Ang puot ay pagngingit-ngit ay dapat kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tuwina, ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay mapagparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayong ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang buhay at kamatayan ng isang alagad ay laging para sa Panginoon. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay at siya rin ang nagtakda ng oras ng ating pagpanaw. Sana'y magamit natin ang panahon mula sa ating pagsilang hanggang sa ating huling hininga para sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at ang lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Magandang umaga po sa lahat. Ano po kaya ang mga nagiging hadlang upang tayo ay hindi makapagpatawad sa mga pagkakamali ng ating kapwa? Alam niyo po, may mga taong sadyang namumuhay sa galit. Hindi lamang po sila namumuhay sa galit, gustong-gusto po nila yon sapagkat sila ay nag-i-enjoy na sila ay galit. Ang ibig kong sabihin ay may mga taong kapit na kapit sa galit kasi akala nila magmumukha silang makapangyarihan. O nga naman, kung galit ka, takot sila sa iyo, iiwasan ka nila. Magtaas ka ng boses, magdabog, ambahan mo sila ng suntok, umura, manginginig ang mga kasama mo. Kung galit ka, makukuha mo ang nais mo dahil takot sila sa iyo. Gagawin nila ang lahat para humupa ang galit mo. Sabi nga, pinagalit mo ako, bigyan mo ako ng pera. Galit ako sa iyo, kaya gagawin ko ito. O iyon ay para mawala ang galit ko. Galit ako sa iyo, papatayin talaga kita. Kaya nga, kung galit ka, mukha kang matatag. Mangingilag sila sa iyo dahil hindi nila alam ang susunod mong gagawin. Sino nga ba naman talaga ang may gusto na maipit sa landas ng iyong galit? Kaya may mga taong laging galit. Gusto nila yon. Ang tingin sa kanila ay iba, makapangyarihan, matatag, macho. Sa mga mahilig magkimkim ng puot, sa mga ayaw magpatawad at makalimot, akala nila boss sila ng iba. Ang hindi nila alam, hindi sila kinatatakutan, kundi kinasusuklaman ng kanilang kapwa. Ang galit po ay sinusuklian ng galit. Ang paninindak ay nagbubunga ng pagkamuhi at pandidiri. Akala nila makukuha nila ang nais nila sa pamagitan ng galit. Simula po siguro, oo. Pero sa huli, mapapansin na ng iba na ginagamit lang ang galit para makapagdiman, para sa isang gawain na immature ng isang tao. At hindi po nagugustuhan ng isang pamayanan ang isang taong immature, hindi irresponsable, kung hindi sila po ay pinagtatawanan. Akala nila dahil sa galit sila ay matatag. Sa totoo lang, sila po yung mga taong sobrang hina. Laging nakakapit sa galit. Tila baga ang taong nakakapit sa galit, sila po ay nasa loob ng rehas ng kulungan. Kulong sa masamang karanasan, kulong sa nakaraan, kulong sa impluwensya
ng mga taong nakasakit sa kanila, talunan ng mga kaaway. Ang taong galit ay malungkot, taong mapagpaubaya, sugatan at duguan. Alam nila ito, subalit hindi nila kayang aminin. Sabi nga, kaawa-awa ang mga ganitong tao. Kaya naman po sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Sirach, ang sabi niya po dito, ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwang. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kung puot lagi at pagngingit-ngit ang namamayani sa ating buhay, marahil at sana wag po nating hayaan na maging pangkaraniwan na lamang ito sa ating buhay. Ang mapaghigante ay paghihigantihan din ng Panginoon, pagkat natatandaan niya ang kasalanan ng bawat tao. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at kapag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman ng Panginoon. Sabi nga po, ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, kapag tumawag sa Panginoon, walang kakamping awa. Kung siya ay mahahabag sa kapwa, paano niya ihihingi ng tawad ang kanyang makasalanan? Paano natin tatanggapin ang biyaya ng sakramento ng pagkukumpisal kung tayo mismo ay hirap na makapagpatawad sa ating kapwa? Paano tayo hihingi ng tawad sa Diyos? Panginoon, limutin mo na ang aking mga nagawang kasalanan. Kung tayo mismo sa ating sarili ay hindi natin kayang limutin ang mga nagawang kasalanan ng ating kapwa. Mga kapatid sa pananampalataya, tandaan po natin ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin po natin ang kasunduan ng kataas-taasang Diyos na tayo po ay matutong magpatawad. Sapagkat tinuturuan po tayo nito, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, ng pagpapatawad. Ito ang tanging landas sa kapayapaan, kagalakan, pag-unawa at paghilom. Sabi nga po, ang tanong, kailan po kaya tayo magpapatawad? Kailan po kaya tayo magpapatawad? Sapagkat sasabihin natin, ang hirap magpatawad. Totoo naman po yun. Ang pagpapatawad ay isang proseso at isang desisyon. Sabi nga po, kalikasan nating mga tao ang magkamali. Sino ba sa atin ang hindi nagkakamali? Nagkakamali tayo dahil sa ating kahinaan. Subalit kung tayo ay magpapatawad sa mga pagkakamali ng iba, bagamat tayo ay tao, tayo ay nagiging kawangis ng Diyos. Hindi ba, Grace? Tinuturo mo yon bilang katikista. Ito ang mahalagang paanyaya sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayong linggo. Ang maging bukas sa ating puso sa pagpapatawad sa pagkakamali ng ating kapwa. Kung paano tayo pinatatawad ng Diyos sa ating napakaraming pagkakamali, sana ganon din po tayo sa ating kapwa. Kung nais po nating maging kalarawan ng Diyos, dapat nating tularan ang pagkamahabagin ng Diyos. Sabi nga po, kailangan nating magpatawad sapagkat ito ang larawan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi nga,
Kailangan nating maging larawan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon. Sabi nga ni Grace, ang pag-ibig ay marunong tumanggap at marunong umunawa kahit ano pa ang kahinaan ng iyong minamahal. Ang paghahari ng kabutihan sa ating pamayanan ay misyon ng bawat Kristiyano. Ulitin ko po, ang paghahari ng kabutihan ay misyon at gawain ng bawat Kristiyano. Kung hindi po tayo nakikiisa o nakikibahagi sa misyong ito bilang Kristiyano, bilang Katoliko, maaaring mayroong kulang sa ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ang kabutihang ginagawa po natin sa iba ang patunay na hindi po tayo mga mamamayan ng sanlibutan ito, kundi tayo po ay mga anak ng dakilang Diyos amang nasa langit. Sa makatuwid, hindi po natin kailangan na maging kapit tuko sa sanlibutan ito, dahil tayo ay mga anak ng ating Diyos amang nasa langit. Amen. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating isabuhay ang turo ng Panginoong Hesus hinggil sa pagpapatawad sa kapwa. Para sa bawat kahilingan, ang ating itutugon ay, Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lumakas ang kanilang tiwala sa pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at maikalat sa bayan ng Diyos ang hangaring magpatawad sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahon ito ng COVID-19 pandemic, upang maipalaganap sa mga taong bayan ang pagdadamayan, ang pangangalaga sa kalusugan ng iba, at ang pagpapatawad sa anumang kamaliang nagawa sa kanila. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang alagaan ng Espiritong Banal ang kanilang kalusugan at ipadama sa kanila ang biyaya ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekomunismo ay matutunan nating magpatawad
sa lahat ng kasalanang nagawa sa atin ng mga hindi nating kapanalig, dahil tayo rin naman ay maraming masamang nagawa sa buhay. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lolo't lola, upang pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo magmatigas sa tawag ng Diyos, na maging mapagpatawad sa lahat ng nakakasakit sa atin at gumawa sa atin ng masama. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming tingib ng awa at habag, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang mapuspos ang aming mga puso ng paghahangad na kumalat sa bayan ng Diyos ang pagpapatawaran at magandang pagsasamahan bilang pagtugon sa hamon ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos na kapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, sa kaitaasan, inapalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay,
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. At sa'yo nagmumula ang kaharian, kapangyarihan, kaluwalhatian, magpasa walang hanggan. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamamayani sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon at sumain niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.